Ito pong ating makakausap ay pinili niya na lamang po na pagbigyan ng pagbigyan ang kung anumang kahilingan ng kanyang minamahal. Dahilan para pati yung pag-iwan sa kanyang pag-aaral at baguhin yung kanyang mga nakasanayan, ipinagpalit niya yon, mapatunayan lang na sinsero o totoo ang pagmamahal niya sa kanyang karelasyon. Okay? Ito po ay si Carson. Pero feeling nitong si Carson habang tumatagal daw yung kanilang relasyon, lalo raw nagiging one-sided lang. Isa lang yung nakikinabang sa kanilang relationship nitong si Jam. Kahit na nga po ibinigay na ni Carson ang kanyang sarili. Literal, biruin nyo, iniwan yung pag-aaral. Yung mga nakasanayan niya. Gusto ko malaman mamaya, ano ba yung mga nakasanayan mo? Pinagpalit mo na talaga. Binago no? Parang, parang para ka nagbagong tao. Para lang doon sa isang special na tao naman din para sa'yo. Ibinigay na raw niya lahat para kay Jam. Pero wala namang bumabalik sa kanya. Kaya kausapin na nga po si Carson ng Bulacan. Carson, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Mm-mm. Good afternoon po. Carson, ito ba nakakausap ko ay yung, yung luma o yung bagong Carson? Kasi sabi mo parang binago mo na talaga yung sarili mo para doon sa karelasyon mo na si Jam. Bago na po. Bago na. Sige nga, ikwento mo nga sa amin, bakit naman dumating doon sa punto na kailangan mo pang isakripisyo pati yung pag-aaral mo? Yung about po dun kasi, tinry ko, ano kasi, LGBTQ po kami. Mm. Pares po kaming babae. Aha. And tinry ko po siyang, pakilala sa parent ko po, sa mama ko po. Pero hindi niya kami tinanggap. Mm. So ngayon, yung mama ko po, parang yun, pinalayas ako. Mm. Sabi niya, pinapili niya ako kung pag-aaralin niya pa ba ako o makikipaghiwalay ako. Oo. Pinili ko si Jam. Okay. Papaano nangyari nun? Siyempre, nag-aaral ka. Doon nga sa Opo. ganang napatigil ka sa pag-aaral, ibig sabihin, hindi mo pa kayang mag-isa. Opo. That time po may trabaho po ako. Nagka-call center po ako kasi tawag dito. Umalis po ako sa scholarship ko nun sa school. So, alam ng mama ko, may scholarship ako. Mm. Pero umalis po ako sa scholarship kasi mas okay po kung mag-work na lang po ako. Mas malaki yung balik, kumbaga. So, Mm. that time parang aside sa malakas yung loob ko, parang Mm. kaya ko naman maging independent. May partner ako na parang alam kong sasaluhin ako. Oo, yun ang And pagkakaalam mo. yun ang Oh. pagkakaalam ko. Yun ang pagkakaalam mo, nasasaluhin ka nitong partner mo. Opo. So ipinagpalit mo, sinakripisyo mo na lang, nawala yung scholarship 'Di ba? Pero yun ang Opo. mga pagkawala ng scholarship mo, sarili mo ng ano yun, ano? Opo, choice ko po yun. Di Choice naman mo po yun. siya about sa grade. Kasi Opo. nga, isinabay mo sa pagtatrabaho. Opo, opo. Nag-enjoy sa pagtatrabaho pero bilib ako sa mga working student. Nga lang, Opo. working student ka na nga, may pinilit ka pa na love life. Bakit? Anong year mo na ba noon? Third year na po ako nun. Third year, first sem Mm. po. O, Tapos, parang that time, yun nga po, pinapili na ako ng mom ko na kung school ba o siya. That time, parang pagod na rin po ako sa work eh. Kumbaga mm, parang, biruin nyo po, parang buong gabi hanggang 7 a.m. Nag-work ako, tas ang class namin 8 a.m. Mga idlip ganong lang. class. Parang doon pa lang pagod na po. Oo. Kaya parang sabi ko, sige, siguro mag-stop na lang ako, ganun, sa Mm. isip-isip ko. Sobrang, impulsive nung mga decision kasi in love eh. Oo. In love ka. Yan ang gusto kong marinig nga sa iyo, no? Naging pabigla-bigla doon sa desisyon dahil in love. At yan din ang karaniwan nangyayari sa mga kabataan na medyo naka-cloud yung kanilang pag-iisip, nawawalan ng linaw lalo na sa decision making. Okay. Sige, gaano katagal na naipaglaban at talagang pinanindigan mo, Carson, itong pagiging independent mo nga
Ha? So paano yan? Umalis ka na sa bahay, kinailangan Opo. mong mangupahan? Ganun ba yon? O nakitira Hindi ka na lang? po, nakitira po ako sa kanila mismo. From Manila to Isabela. Uy, ang layo. Oh, Yes, pero the doon sa bahay 10 nila, hours. tanggap kayo. Tanggap po ko. Ayun po siguro yung tinagal ko doon. Kasi toxic po talaga. 1 year pa lang toxic na po. Like months pa lang kami. Mm. Nakikita ko na yung mga mali. Like yung mga red flags niya. Kitang-kita na. Like nagpaka-blind lang. Kasi nga, sa bahay po namin, ibang-iba yung trato. Kumbaga, naging yung attention na nakuha mo doon sa parent ng partner mo, Mm. sobrang kinatuwa ko po talaga. Kasi iba kami ng mom ko, iba kami ng nanay ko. Kumbaga parang hindi kami sweet, walang paki sa akin yung nanay ko. Totoo lang naman, wala naman talagang paki. Like, to Mhm. the point na kahit anong decision ko, hayaan niya. Oo. Unlike doon sa mama nung partner ko na parang mahal na mahal ako, ganun. Siguro yun po yung isa sa mga tinagal ko doon, yung relationship with the family. At yung tagal na yon, na sinasabi mo, gaano katagal yun? Kasi nga, syempre, Two parang years po. refreshing yung environment. Ito, dito tanggap Opo. ako. Dito tanggap kami. Mm. Opo. 2 years po. Okay, sa 2 years na yon, ang nagpatagal sa'yo is not necessarily yung karelasyon mo. Itong Opo. mga taong nasa paligid ninyo na tanggap kayo. Ngayon, Opo. eto na, may Tsaka yung iniisip ko rin po kasi that time, parang wala na akong babalikan sa Manila. Kasi Oh. aside sa tinakwil na ako ng mom ko, Mm. saan ako titira? Back to zero ulit. Parang ganun. See. Natatakot ako na parang mag-isa ulit. So Ganun po. medyo nag-uumapaw din ang pride mo noon at merong parang batang may gustong patunayan. Ah, Yes po. yan. Kumbaga, alam mo yung sumobra yung tapang. Pati Opo. magulang, hindi Kinalaban. kinalaban, hindi na rin pinakinggan. At Opo. medyo, yun nga yung masakit, ano, pinagmalakihan pa. Okay, sige. Eto na, kahit tanggap ka, 2 years nga kayo na nandun ka sa Isabela. Oh, okay naman pala. Anong nangyari dito sa karelasyon mo na si Jam? Yun nga po. Yun nga, parang ang pinakamalayo sa amin is yung, yun nga po, yung parent niya, ano, solo parent po kasi. So, siya lang yung nag-aasikaso sa lahat. Bills, payments, yun nga, bayad sa tuition, allowance ng mga, kapatid niya. Hmm. Napupunta yung, tag dito, nagiging obligation ko. Yung Ah, bills, aside sa bills po, yung pagiging spoiled po ng ex ko. okay. So, ibig sabihin, hindi lang ang sinusuportahan mo itong si Jam. Na-extend Opo. na rin yung support, financial support na pinag-uusapan natin sa kapatid, pati dun sa household talaga nila mismo. Opo, kasi work from home po kasi yung work ko. Mm. So kung hindi ba ako magbabayad ng wifi, walang internet, Eh di wala akong wifi lang choice. bayaran mo. Oh, Paano yung kuryente? ha? O, edi tsaka kuryente. Pwede bang ano tawag mo rito? Chip in, Nag-ambag. chip in, di ba? Ambag. Nung una po, Oh. ganun. Yung una po, ganun po. Tapos, ayun Tapos na. nung mga wala na akong choice kasi wala, doon ako nakatira Ah, ilang taon, isang taon na rin. ah. Wala Eh, akong choice. Pero hindi naman po laging ganun, hindi naman po. hindi na. Okay. Kasi yun nga yung tatanungin ko. Bakit? Nung minsan, o one time lang, sige, sagot ko na muna lahat. Nung sumunod, yun nga yung tatanong ko, hindi naman pala. Opo, hindi naman po. Oo, hindi naman. Okay. Pero hindi na nawawala na merong na hindi na lang suporta. Talagang malaki na yung Opo. yung financial support para Opo. doon sa buong household, sa buong pamilya na. Okay. O sige. Doon sa punto na sinasabi mo naman na kinailangan mo ng baguhin din yung mga nakasanayan mo. Isinakripisyo mo, biruin mo, 2 years na lang, tapos ka na sa college. Tama? Opo. Oo. 1 year and 1 sem. 1 year, 1 sem na lang. Wala nang 2 years eh. 1 year and 1 sem, sinakripisyo mo. Pero ano pa itong, andun na kayo, magkasama na nga. Ano yung kinailangan mo pang baguhin sa mga nakasanayan mo? As in, pag-uugali mo ba ito? Yung mga, ano ba yan? Ano yung mga pagbabagong yan? Yung pagbabago lang po more on sa sarili. Aside kasi syempre po, bago lang ako dun sa
lugar na yun, wala akong kakilala. Mm. As in, wala akong friends or anything. Unlike dito sa Manila na I have a lot of friends po as in like everyday lumalabas. But actually wala namang problema doon. Yung malaking changes lang yung parang from extrovert naging introvert na sa sobrang binaba niya yung confidence ko. Wala. Parang nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko mismo. Pero nasaan Ganun po. yung suporta naman nitong si Jam doon sa adjustments mo? Pero alam mo, sandali lang medyo may ka-close ka dyan, ano? Medyo close kayo ng electric fan nyo. Electric Ay, fan ba sorry yung po. narinig namin? Medyo maugong eh. Medyo maabot dito yung hangin, Carson. Okay, sige. Yan, Carson. Opo. Ayan, maayos na. O yun. O kala ko kasi hinga mo yun eh. O habang nagsasalita ka, medyo Partner okay. ko po kasi siya. Partner mo ngayon, electric fan na mahangin Opo. in fairness, pero napapakinabangan. Diba? Kaso de kuryente. O eto, balik tayo dito kay Jam. Nababanggit mo naman ba dito kay Jam yung mga ganyan na, uy, nangungulila, now-homesick ka, basically, di ba? Opo, parang No. gano'n. Pero di naman po siya totally big deal eh. Mm. Okay lang naman po. Kasi part naman yun ng relationship na may adjustment, Mm. which is understandable. Tsaka pinili ko naman to. Like, pinili ko naman Oo. yun na lumayo sa Manila. Yes. Oo, wala Ganun. wala namang problema sa iyo, pero ano Opo, naman ang ginagawa nitong partner mo nga to support you? I mean, emotionally support you also. emotionally. Di ko nga po alam ba't Ah. tumagal ako doon. Walang emotional intelligence. So papaano? Ano na pinagpalit mo halos yung ano, pati nanay mo ha? Opo. Carson ano? Well, hindi siya magandang pagtawanan kasi nga nanay mo itong tinalikuran mo, yung kinabukasan mo na pangarap sa nitong nito nagluwal sa sa mundo. O tapos, yan yung ipinagpalit mo. Ano na nangyari? Mm. Yun naman po, ibang story naman kasi sa nanay ko. Mm. Pero pero yun nga po, alam ko naman mali rin naman po talaga. Actually, medyo nag-regret din ako sa Mm. nangyari, lalo na sa naging situation ko po sa Isabela. Mm. Pero yun nga po, pero at least kahit ano, nung humingi ako ng help kay mama nung sabi ko, di ko na kayang magstay doon, di ko na rin kaya yung obligations, tinanggap naman po ako agad ni mama. Like, Mm. Um, syempre may sermon, wala namang, hindi naman mawawala yun, na magagalit. Mm. Tinanggap ko ng buo kung ano yung mga sinabi sa akin ni mama. Oo, Eh, yan. nandito po ako ngayon sa, sa Bulacan. Oo. Sa Opo, bahay ni mama. sa bahay po mismo na yung mama. Eh, Oo. yung mama ko po kasi nasa abroad, Oo. kaya okay lang po. Oo. Kumusta Mama. ang pwesto mo dyan? Medyo mas relax ka na ba? O Opo. hindi ka na natetensyon? Ang dami kong bayarin na wala pa naman akong pamilya. Ang alam ko, nakuha ko lang ay girlfriend, partner, pero parang isang buong pamilya na yung binubuhay ko. Yun nga po. Ngayon, mas magaan po, promise. Kahit yung mental health siguro, mas okay siya. At Mm. like, doon na parang every time ma-anxious ka, every sahod, matatakot ka kung mauubos ba, Mm. kung may savings ba, Yeah. may masisave ka ba, Mm. o uunahin mo yung gusto ng jowa mo. Parang sobrang lagi mo siyang ipi-please para matuwa siya sa'yo. Alam mo, Ganun. kanina pa tayo nag-uusap, ano, halos ang nilalaman ng mga kwentuhan natin ay ipinagpalit mo itong napakahalagang taong ito. Ha? Pinagpalit mo. Pero parang wala ka masyadong maikwento sa amin about her dahil parang ayaw mo bang pag-usapan na lang? Ayaw mong itinatago mo ba yung y- masyado ba siyang plain lugaw na karelasyon? Kumbaga, ikaw yung talagang matindi yung pagka-in love sa kanya pero siya naman pala ay hindi all in o hindi 100% na well, in love sa'yo. Parang wala. At talagang very regretful lang yung experience. Sa una, kaya po talaga nagstay ako doon kasi siya yung mas in love noon. Like, parang naging love bomb. Yun, parang ganun siguro. Mhm. Sa sobrang parang mga first month, siya yung nangungulit, hindi mapakali,
Mga gano'n na parang, first time ko ma-experience yung gano'n na parang may taong gustong-gusto akong kasama. Oo. So parang doon na ay parang pag pinaglaban ko worth it. Mga gano'n Ito like na di ko yun. naman kasi siya pipiliin ng walang reason. Mm. Sobrang maalaga. Mm. Kahit naman nung sa amin, kahit na toxic siya doon sa bahay nila, maalaga po talaga to the point na halos hindi ko na kailangan kumilos doon. Pero yun nga, aside sa yung emotional intelligence niya, wala talaga like walang may pake pero pagsahod lang. Ah, ganun, dumating sa ganung punto. Ganun na po siya. Like Oh. after siguro mga ilang months, napansin ko na po yun na parang yung pagiging maalaga niya na lang Mm. depende sa bigay, sa Mm. abot, parang ganun. Alam mo, Carson, ano yan, hindi na emotional intelligence ang tawag dyan. Financial intelligence. Oo, pagka naaamoy na meron. Pero aminin mo, nakaka-turn off na yung ganun, Carson. Opo, na ano ko na rin po yun, na Mm. na-feel ko na po talaga siya. Pero kasi iniisip ko na lang na pinili din naman niya ako nung panahong wala nang pumipili sa akin. Parang Okay. ganun. Mm-mm. So Okay. parang yun na lang pinanghahawakan ko. Oo, noon yun. O, dyan muna natin na puputulin ha. Kasi kanina pa may nakikinig sa atin mula sa Rizal, itong si Jeline. O, tanungin nga muna natin si Jeline, ano ba ang obserbasyon niya rito? Talaga bang na-love bomb lang ay ang pinakinig sa una, binomba ng pagmamahal kuno? Oh, na hindi naman pala isusustain, hindi naman pala totoo. Oo, tapos ang laki-laki nung ipinagpalit mo. Jeline, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Oh, Jeline. Oh, Yes nakikinig ka po. dito sa ibinabahagi nga sa atin itong si Carson, ano. Ikaw ba ay kahit pa may ipinaglalaban ka na pag-ibig na hindi tanggap ng mga mahal mo sa buhay, kaya mong sumugal ng katulad nitong ginawa ni Carson? Hindi. Grabe na yung ginawa sa'yo. Ginawa kang asukal ni mama eh. Mm. Sugar mom ang Kapag dating, no? Mm. pag feeling ko po naman po, kung kapag ganyang sitwasyon po, it depends sa sitwasyon niya kung paglalaban mo pa sa mahal mo sa buhay kahit di nila tanggap. Pero kung ganyang sitwasyon po, feeling ko po stop na. Kasi Mm. madedrain ka dyan, te. Ikaw din yung kawawa in the end. Feeling ko siya, sorry sa term, it's either may siya, sanay siya na lagi sa mga past relationship niya na ganun ginagawa sa kanya, or may something na may kausap na siyang iba. Yun lang naman yung reason. Then, kaya niya ginagawa yun. Pero if I were you, wag na. Mm-mm. Run ka na, best. Mm-mm. Lalo kapag ka ang kilig ay nakadepende na lang kapag ka ikaw ay may bubunutin sa wallet. Di ba, Jeline? Opo. Naka-turn off yun, ha? Opo. Oo, para nagiging Sobra sweet na po. lang sa'yo kapag ka merong, ay, naku, Carson. O, sabay, penging ano. O kaya naman, bili mo ko nito. Bil mo ko yun, bil mo ko yan. Ha? Ah, 'di ba? Yun na nga ang nangyari. Jeline, maraming salamat sa iyong opinyon. Po, thank you po. Iyon. O, Carson, sige. Kumusta na ang puso mo sa ngayon? Ikaw ba ay nakapagdesisyon na, kasi nabanggit mo na rin kanina na andyan ka na sa bahay ulit ng nanay mo na tinalikuran mo, isinakripisyo mo noon, nagmalaki ka pa, pinaaral ka eh. Pinili mo ang love life, may trabaho ka, eh di, kaya kong suportahan sarili ko, eh nagkamali ka ngayon. Oo. Nasa ang sitwasyon ka na ngayon sa buhay mo? Nasa recovery stage ka pa ba o naka-recover ka na rin at mas natuto na? Naka-recover na rin naman po. 3 Mm. months na rin naman po na wala na kami. Actually, wala kaming proper breakup. Di na lang kami nag-usap bigla. Oh. At papaano yung hiwalayan ninyo? Siyempre nakikitira ka naman sa kanila. May respeto naman. Ay, well, papaano Opo. yun? Walang pag-uusap, galing ka sa bahay nila. Ano yun? Basta umalis ka na lang? Ay, hindi po. Umuwi po agad muna ako ng Manila. Like, mga siguro last year ng February Mhm. 2025. Umuwi na po ako ng Manila noon. Tapos, tinry pa rin po namin i-workout yung long distance relationship po. Mhm. Pero Pero, kasi yun nga po, aside, nakaalis na nga ako doon, wala na akong binabayaran. Pero parang obligation ko pa rin na maibigay. ooh.
Send Hinahabol sa ka na GCash. oo. Opo. Hinahabol ka na ng pinansyal na obligasyon dito. Opo, Ang parang gano'n po. Sabi ko parang walang nagbago, gano'n. mm. Sana sinabi mo, ang sweet nyo naman. Kaya nga. Hindi nyo ako nakakalimutan. Tuwing anong date ba yon? Po, Tuwing anong date na aalala ka? 15 po. Tsaka at 30? Ay, Opo, ang sweet. O, 'di ba? quincenas din ng pagkakasweet. Pero Pero syempre, pag mansari wala. Nga, ako lang. ano ba ang date sana ng mansari nyo? Ano po, 1 po. Uno. Oh, masaya naman kasi nga katapusan yung isa eh. Di ba pwede 'Di ba? magkarugtong Kaya na nga yun? eh. Oh, basta may message siya, katapusan. Pero yung unang araw ng buwan, wala. Oo. Mansari niyo yun. Dapat nandun. Ano ba nangyari? Ayan. Pero ngayon, Carson, ano? At sa mga katulad ni Carson na, alam nyo, ay pinagpalit. Kita mo naman. Ngayon ba, nagbalik ka na rin sa pag-aaral? Meron ka pang 1 year and 1 sem kamo sa college. Sa August po, babalik na po. Nag-iipon lang din po ako kasi nakakahiya naman kung ibibigay ko lahat ng obligation kay mama. Ayan. Pero ready naman si mama kung sakasakali. Opo, ako lang naman, si mama po, allowance lang naman po yung ano niya, pangako niya. Oo. Kaya okay lang po. Yan. Pero ito, no, maganda na hingan ang isang katulad mo, Carson. Ha? Kasi isa kang magandang ehemplo ng isang taong nagkamali pero hindi pumayag na magtuloy-tuloy yung pagkakamali niya sa desisyon. Lalo na yung pagpapalit o yung, ano tawag mo rito, pagsasakripisyo nung pag-aaral ng dahil lang sa in love. O kaya, meron akong pinagkakakitaan na ultimo pa ang magulang mo na merong pangarap sa'yo na matapos ka sa pag-aaral bago ka magdesisyon ng malalaking bagay na ganyan, tinalikuran mo. Di ba? Ano Opo. ang maipapayo mo dito sa mga bata na impulsive o yung mga gigil na gigil? Gigil na gigil sa pagiging in love at inaakala nila na yun na talaga pero hindi pala, nakakahiya. Pero ikaw, buong tapang mo namang hinarap yung syempre na-hurt din yung pride mo, no? Lalo na sa magulang mo, diba? Opo. Sa desisyon mo. O sige, ano maipapayo mo sa mga kabataang gigil na ma-in love? Yun, aside sa wag maging impulsive, pumili kayo ng, di mo kasi malalaman kung magiging right person kung di mo kasi makakasama. Nag-take risk lang din naman ako. Pero yun, wag maging, parang hanggat, as much as possible, wag niyong tatalikuran yung pag-aaral niyo kasi sobrang regret. Ayun yung siguro yung pinaka number one na regret ko. Sana tapos na ako ngayon. Sana yung work ko mas better. Better naman yung work ko ngayon pero mas better kung yung gusto ko yung ginagawa ko. Parang sundin niyo yung parents niyo. Yung advice nila actually laging tama. Never ata nagkamali si mama sa mga decision ko na naging baluktot. So, yun, sumunod lang sa parents. Tsaka, pag magpa-partner kayo ng yung may trabaho na, yung talagang, yung same energy kung paano yung effort ng isa, masusuklian. Parang, kasi doon naman nag-work yun eh, na parang, as much as possible, bigayan. Ganun. Hindi lang sa una magaling. Ganun po. Yun lang. May suporta sa isa't isa. Yan yung Opo. hahanapin sa isang relationship. Hindi yung dahil nga kanina, 'di ba, binanggit mo sa amin, gigil. Oo, in love ako eh. Oo, medyo may pride ako, kaya ko eh. Tapos sa bandang huli, bago hindi nga na ang bilis nung ending. 'Di ba? Ang bilis nung ending pero mas maigi na 'yon kaysa lumalim pa ng lumalim at pinanindigan mo pa yung mali mo na ngang desisyon. 'Di ba? Pero sometimes ganyan para sa mga kabataan nga na mga nakikinig ngayon o kahit na hindi bata pero mga nagmamadali sa kanilang desisyon lalo na sa pakikipagrelasyon. Isang malinaw na red flag kapag ka po kayo ay naaalala lamang o kinikilig ang inyong mga kapartner. Kung jowa mo na yan o nililigawan mo kapag ka ikaw ay may pera lang.
O talagang pera lang siguro ang pangangailangan sa'yo, mga good time lang. Tapos wala ka man lang, sabi nga kanina, nang kausap din natin na si Carson, pagka mong problema ako, parang wala namang walang kalatoy-latoy, walang emotional support. 'Di ba? Na nakukuha man lang, hindi man lang ako makausap ng maayos din kapag ka ako ang nangangailangan. Pero kapag ka may babayarin na, ay, nandyan na siya. Oo, nakapwesto na. Okay? Oo, kahit pa nga mahal na mahal ninyo ang mga tao, wag nyo rin silang turuan na maging tamad. Papaano kapag ka nagkasakit ka? Ha? Papaano kapag ka nawalan ka halimbawa ng trabaho? O, ilalabas ka na lang sa bahay nila? O itatapong ka na lang dyan? 'Di ba? O, dahil wala ka ng pakinabang financially. Nakakatakot yung ganong klase ng mga relasyon, ano? At isa pa, doon naman sa mga bata, pagka kayo ay pinayagan na makipagrelasyon, habang kayo ay nag-aaral, maging responsable kayo. Ibalik ninyo yung same na tiwala na ipinagkatiwala nga sa inyo ng inyong mga magulang. Pinayagan ka na mag-boyfriend o mag-girlfriend o makipag-partner, makipagrelasyon, huwag ka nang sosobra roon. Huwag mo nang sisirain yung pag-aaral na pinupuhunanan talaga ng pawis, dugo ng iyong mga magulang. 'Di ba? After all, ang pangarap ng ating mga magulang para sa atin ay hindi naman para sa kanila. Para sa atin yan, sa kinabukasan natin. 'Di ba? Na mga anak. Kaya makikinig sa ating mga magulang. Isa rin po yan sa mga masasakit na inamin nitong si Carson, pero sabi niya, totoo. Halos lahat ng mga ipinayo sa akin ng nanay ko ay totoo. Nilalabanan ko noon. Ayaw kong pakinggan. Carson, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sino bang ka-Valentine's date mo ngayon? Sarili ko po. Yan. Magbebenta po ako ng flowers. Totoo yan? Opo, nagagawa nga po ako habang interview po. Ay, ganoon. Ikaw yung yung parang florist, i-arrange mo, yan, Opo. online? Opo. Online. Ang galing naman. Papaano ba maka-order ng bulaklak dyan sa mga ginagawa mo, Carson? Wala kaming page kasi bago lang po eh. Magda-drop name ba ako? Charot lang. Magne-name drop? Okay lang po. Drop. Wag na po, okay sige, lang message po. mo na lang sa amin. Ako na lang Okay bahala. na po ako. Sige, Carson, good luck sa business mo. Ngayong Valentine's Day. Maghahanap buhay na lang daw siya. Opo. Paano yan? Sa akin, baka may mag-message sa'yo. May kailangan bayaran. Ay, okay na po ako. Naka-block na po. Naka-block na. Wala na. Okay, sige, buti na lang rin. At wala ka na doon sa relasyon na ginagamit ka lang. Huwag kayong papagamit. 'Di ba? Kailangan masaya siya, masaya ka rin sa relasyon ninyo. Walang gamitan. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.